for today's video, ituturo ko po kung paano gumawa ng lesson budget at DIBAW sa TLE subject. So ano-ano nga bang mga materials ang ating kailangan bago tayo gumawa ng lesson budget? Kailangan natin ng curriculum guides or CG sa mini courses or sa specialization. Kailangan din natin ng mga learning resources or references, laptop, pen, and paper. So, what do you mean by lesson budget? Lesson budget is the proper allocation of resources such as time and materials for the planning and execution of a specific educational lesson or instructional activity. It is a component of educational planning that helps ensure the effective delivery of learning objectives within the given time. So, meaning to say, ang lesson budget, ito yung pag-aalat ng tamang at sapat na panahon at resources para doon sa isang lesson or instructional activity. In order na yung lesson na yan ay maging effective at matututo ang ating mga estudyante. Yan, sa nararapat na oras. So, ito naman po ang itsura or yung format ng ating lesson budget. So, second quarter po ang ginawan ko ng lesson budget sa Cookery 9. So, since po tayo ay bumalik na sa face-to-face, balik na rin po tayo sa 40 days of teaching. Since kasi ang TLE ay tinuturo ng 4 na araw sa isang linggo, kaya 40 days or equivalent dyan, yan ay sa 10 linggo or 10 weeks. So 10 weeks times 4 days of teaching is equivalent to 40 days. Yan. So ito sa column 1 ng lesson budget ay makikita natin yung quarter at saka yung week number. So since quarter 2 ang aking ginawan, week 1 pa lang, so ito nilagay ko Q2-week 1 or W1. Sa next column naman, yung title, ito ay based from the learning outcomes. So, saan natin makikita ang learning outcomes? Dito sa ating curriculum guide. So, tingnan nyo po yung inyong curriculum guide sa inyong subject area or specialization. Nandito lang yon. Yun. So, itong unang column, ito yung content or topics. Pangalawa ay content standard. Pangatlo, performance standard. Pang-apat, learning competencies. So, nandito yung mga learning outcomes. 1, 2, and 3. And meron din tayong, sa fifth column, meron tayong code. So, yung ating domain for the second quarter sa Cookery 9 ay prepare salad and dressing. So, babasahin natin yung code. TLE, Technology Livelihood Education _ HE, ibig sabihin under ng Home Economics. PK, ibig sabihin cookery. 9 to 12, meaning from grades 9 to 12 or from grade 9 to grade 12, senior high school. SD is yung domain ng lesson, meaning salad and dressing. Dash, ito yung Roman numeral 2, ibig sabihin quarter 2. Itong letter na letter A, meaning to say week 1. So, week 1, equivalent dyan ay letter A. Week 2, letter B. Week 3 ay letter C. And so on. And ito, dash 7, ito yung learning outcomes number. So, mula sa pinaka-start ng quarter 1, lesson 1 ng Cookery 9, ito yon.
sa clean and maintain kitchen tools, equipment, and premises or KIPI. So, ayan, andito yung ano. Tuloy-tuloy lang yung pagbilang niyan. No? 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. So, ito yung learning outcome number 7. Ito yung performance in class. Yan. So, next. Balik tayo doon sa lesson budget. So, saan ko ito kinuha? Itong performance in class in preparing salad dressing. Dito lang siya sa learning outcome ko kinuha. Ito po yun. Learning outcome number 1. Sa preparation ng salad and dressing, kaya dinugtukan ko na lang siya ng performance in class in preparing salad and dressing para to be specific. Kasi sa iba ring mga topics, sa quarter 1, quarter 3 and 4, meron din lagi-lagi yung LO1 ay performance in class. So, dinugtungan na lang para to be specific na yan ay for salad and dressing. Okay? Now, ang sunod, itong learning competencies, nakalagay dito, just copy from the CG under the learning competencies. Note, you can merge redundant, repetitive, related competencies. You can merge but you cannot remove totally. Yan, pwede siyang pagsamahin, pag-isahin kung ang mga learning competencies na yan ay medyo magkakahawig or related. Pero hindi ka pa pwedeng magtanggal. Okay, yan pa yung ibig sabihin. Tingnan natin. Yan. Ito yung mga learning competencies. So, wala rito sa 1.1 hanggang 1.4. Ikakopy lang yan. Tapos, ilalagay lang siya rito sa column na ito. Yan. Ayan. So, kung napansin nyo, yung dito sa curriculum guide ay hanggang 1.4 siya. Bakit? Tapos dito naman sa aking sample na lesson budget hanggang 1.3 lang siya. Kasi meron po akong minerge na learning competencies na sa tingin ko ay related naman sila at pwede naman pag-isahin, no, na ituro. Yan. Okay. So, ang aking minerge na competencies ay ang prepare ay ito, yung 1.3 and 1.4. Yan, 1.3 and 1.4. So, ang ginawa ko lang dyan is identify and prepare ingredients according to the given recipe. So, pinag-isa ko tong dalawa. Kaya itong dalawa, merge or combined as one. Kaya hanggang 1.3 lang ako doon sa lesson or sa actual lesson budget ko. So, ito yon yung 1.1. Yan. As if saka yung 1.2, hindi ko yan, kasi magkaiba sila. Ito naman, identifying tools and equipment. Ito naman ay clean, sanitize, and prepare tools, utensils, and equipment. So, magkaiba sila ng topic. Yun. So, pagdating naman po rito sa under content and topics, so may nakalagay rito, just copy from the CG under the content. So, yun po. Kinapi ko lang siya. Ang mga nakalagay rito, yan, ito. Mula dito, 1, 2, 4. Kinapi ko lang siya papunta doon sa lesson budget. Okay, ayan. So, kung napapansin ninyo,
ang content number 1 natin is about tools, utensils, and equipment. Kasi yung kaniyang LO1, 1.1 ay about din tools and equipment sa salad and dressing. Sa pangalawa din po, 1.2 na LO, clean, sanitize, and prepare tools and utensils. Pero dito, sabi nga dito, pagdating din sa content, pwede rin tayong mag-merge ng mga redundant or related content or topics. So ako, itong topic number 2, saka topic number 3, as well as topic number 4 ay merge ko yan into one competencies. At since kasi, ang hinihingi kasi na target skill para matutunan ng mga estudyante natin ay ito yung nasa learning competencies natin. So, bale, ginawan ko ng content or topic number 2, instead of classification of salads, ginawa ko siyang clean, sanitize, and prepare tools, utensils. Yun po. Kung mapapansin nyo po rito, ito na po, para po mag-jive silang dalawa. Yan, ito po. So, 1.2 dito, clean, sanitize. Dito naman, ganito po. Clean, sanitize, utensils, and tools and equipment. Yan po. So, merge ko yung 2, 3, and 4 into 1. Yan. So, doon sa content, ito, nandito na silang tatlo kasi magkaka-related naman sila. Andyan yung classification of salads according to ingredients, saka according to place in a meal, as well as isinama ko na rin yung nutritional values nila ng mga salad na yan. So, at yung kanilang LO is, ito na yung merge ko rin na dalawa, identify and prepare ingredients according to the given recipe. Pag maituro ko ito sa kanila, itong classification ng mga salads according to place in a meal, saka according to ingredients, pati yung kanilang nutritional values, mahihit ko na po itong target skill na matutunan ng mga bata na dapat makapag-prepare na sila ng ingredients para doon sa specific recipe ng salad. So, yun po. So, dito naman po tayo sa number of days allotment. Ito po ay based dun sa length o haba ng lesson, so kung gaano siya kahirap ituro. So, itong mga tools, since ito ay familiarization na lang naman, identification, ginawa ko lang siyang 1 day. Yan po. Tapos, ito naman din yung clean, sanitize. Ginawa ko lang din siya ng 1 day. Yun. Kasi ito naman ay by group naman nila nagagawin ito. Halimbawa, bigyan mo sila ng mga specific tools na huhugasan, isa-sanitize, o kaya specific kitchen area na lilinisan nila at saka isa-sanitize nila. By group ang mga students. So, pagdating dito sa LO 1.3, ito, nag-merge ako dito ng competencies saka content. Bakit? Kung hindi ko gagawin ang i-merge sila, so sobra po ako sa araw ng pagtuturo sa kanila. Magiging 5 or 6 days na po ako. So, tandaan natin na ang TLE subjects ay tinuturo ng 4 na beses lang sa isang linggo. So, kaya ko yan sila merge. Okay? Yan. Tapos, pagdating naman po dito sa unpacking activities, we need to say, we're going to break down learning competencies into learning objectives based from the RBT or revised Bloom's taxonomy of learning objectives.
So, ipapakita ko po kung paano ko siya in-unpack yung kaniyang learning competencies. Dito lang po muna tayo sa 1.1. Yan. So, dito tayo. So, paano po ba ang pag-unpack ng learning competencies? So, meron po tayong mga steps na gagawin. Ito po yung step number 1. Identify the target skill and the prerequisite skills. Ibig sabihin, ano ba yung target skill? So, dito sa example number 1 natin, ang target skill natin ay ito yung ating under sa learning outcomes number 1. 1.1 is identify tools and equipment needed in the preparation of salad and dressing. Ito yung target skill. Dapat ang mga bata ay makapag-identify sila, makikilala nila yung mga tools and equipment na gagamitin lang para sa pag-prepare ng salad and dressing. Ano naman po ang prerequisite skill or skills? So, based sa RBT natin ay remember. Bakit? Since identify po yung ating ating skill or target skill. Since identify is belonging to understanding based on the RBT. So, ito po yun. Okay. So, ito po yung Bloom's Taxonomy. Again, target skill natin, 1.1, identify tools and equipment needed in the preparation of salad and dressing. Prerequisite skill or skills, remember. So, ito po yon ang prerequisite skill, remember. Kasi, yung identify po ay belong siya sa understanding. So, bago maunawaan ng estudyante kung ano ba yung mga gamit ng mga tools na yan, ay dapat niya muna makilala ang mga tools na yan. So, ayan. Next slide. Step number 2. Identify the content and the prerequisite content. So, kanina, pinakita ko po sa inyo yung content, no? Dito sa ating curriculum guide. Ang content number 1 niya or topic number 1 is all about tools, equipment, and utensils needed in preparing salad and dressing. So, ito po yung ating target skill. Yan. So, magkaka-jive yan sila, magkakapareho yan. Ngayon, balik po tayo rito. And for the example, yun nga. And the content is, syempre, all about tools, equipment, and utensils needed in preparing salad and dressing. Prerequisite content. So, in this content, there is no prerequisite because this is the first lesson. Dito na po tayo. Ito na po yung ating pag-a-unpack, no? Ibig sabihin, yung isang learning competencies, nang in-unpack natin, nakagawa na tayo ng 3 learning objectives based doon sa steps, no? Dito naman po, ibig sabihin ng pag-a-unpack ay i-unpack natin o isi-simplify natin or ililipat natin or gagawa natin ng learning objectives ang isang learning competency. At the end of the lesson, the learners should be able to. Ibig sabihin, ang sinasabi natin dito na ang learners ang gagawa ng mga ito, ng mga learning objectives na ito. Or sila yung dapat makakapag-achieve nito, hindi yung teachers. So, kaya nga tinatawag dyan
sinasabi din the learner should be able to, hindi yung the teacher should be able to. Okay? So, number 1, dapat, yan, since nasa remember ang kaniyang prerequisite, so, kinuha ko itong list, no? List down tools and equipment needed in the preparation of salad and dressing. So, na-meet na natin yung kaniyang prerequisite skill. So, number 2, lipat naman tayo sa understanding. Ibig sabihin, yan, pwede mo nang kuhanin mismo yung word na identify since yung identify ay nasa understanding naman, meaning the learners should be able to understand, no, the different tools and equipment needed in the preparation of salad and dressing. So, nakapag-lista na sila, naintindihan pa nila kung ano yung mga tools na yon na gagamitin lang, particular sa salad and dressing. At since naman yung ating learning objectives ay hanggang 3 yan, so, nagdagdag ako rito ng appreciation of the lesson. So, appreciate the significance of the lesson for future career. Okay. So, ito na yon, no? Kung ano yung pinakita ko kanina sa inyo sa lesson budget, ito na rin yon. So, itong learning objectives na ito, kaka-paste lang natin mula number 1 hanggang 3, ipi-paste natin dito sa under unpacking activities. Pipaste lang yan natin dito. Nakatapat ng 1.1, katapat ng content tab ang topics na tools, equipment, and utensils. Yun. Iano lang natin dito, tatapat lang natin dito 1 to 3. So, ayun na, nagawa na natin ang pag-unpack ng learning competency na identify tools and equipment needed in the preparation of salad. Ito na yon, list down, identify, and appreciate. So, dito naman sa assessment, yan, nasa sa inyo din yan kung ano yung nababagay na assessment sa lesson na yan. So, since dito, identification lang naman, familiarization, pwede na kayo magpa-summative or performance task assessment. Yan, halimbawa, by group sila, mag-performance task sila ng pag-identify ng tools and equipment. Yun po. So, dito naman sa example number 2 natin, yung kaniyang target skill, ay balik kayo ulit doon sa sa lesson budget natin. So, sa number 2, yung kanyang target skill is to clean, sanitize, and prepare tools, utensils and equipment based on the required task. Yung kanyang topic ay ganun pa rin. Okay? And this is also good for 1 day. Okay? So, ito yung kaniyang pag-unpack. So, pareho lang kung ano ginawa natin doon sa unang example. Ganun ulit, identify lang yung target skills saka yung prerequisite skills. Then, so yung target skill nito is to clean, sanitize, and prepare tools, utensils, and equipment. So, kung nakikita ninyo, yung target skill dito is ito rin, performance task na rin ito, no? Kasi kailangan nila makapaglinis, makapag-sanitize ng mga tools and equipment. Ang skill na kailangan nila ay remember and understand based doon sa RBT. So, ito po yon. So, kung napapansin ninyo, naka-bracket po itong remember and understand kasi diba, yung clean, sanitize, call for application yan. Meaning to say, execution, papakita nila kung paano sila maglinis at mag-sanitize ng mga gamit, no?
na gagamitin para sa salad and dressing, or through demonstration. Yan. So, bago sila makapag-apply niyan, kailangan muna nilang dumaan dito sa remember and understand. Kaya ito na yon. So, yung content ulit, ganun pa rin, clean, sanitize, and prepare tools. Ang prerequisite content is identification of the tools. So, kung napansin ninyo sa unang content natin, saka sa unang learning competencies natin, napagdaanan na nila yon, nakapag-identify na sila ng mga tools and utensils needed in the preparation of salad and dressing. So, ano na next? Ito na po yun. So, ito na yung kanyang lesson budget at ito na rin yung kanyang na-unpack na learning objectives based doon sa RBT. Okay. So, since based dito sa RBT, ayan, state, kinuha ko siya dyan sa remember, or remembering, state, the steps in cleaning and sanitizing tools, utensils, and equipment based on the required task. Understand, kinuha ko yung word na explain, kasi state, sasabihin niya lang, iba din yung may kasamang explanations. Number 2, explain the steps in cleaning and sanitizing tools, utensils, and equipment based on the required task. Yan. So, medyo naputol dito, pero mamaya sa isang slide, ipapakita ko yung buong learning objectives na nagawa ko through unpacking sa target skill now. Clean, sanitize, and prepare tools, utensils, and equipment based on the required task. So, yun. Balik tayo dun. So, ito na yun. So, nakapag-state na siya, which is remember, nakapag-explain, which is understanding, nakapag-clean, sanitize, which is application. So, kung nakikita ninyo, step by step, ang pagkatuto ng mga estudyante, hindi abrupt. Hindi siya doon mag-jump na mag-clean ka agad siya nang hindi niya naunawaan kung ano-ano yung mga lilinisin niya at isa-sanitize na mga gamit. So, clean and sanitize tools, utensils, and equipment based on the required task. And yung number 4 natin, huwag natin kakalimutan yung ating valuing of the lesson. Value the relevance of the lesson. So, ito na po yun. Again, kinapik-paste ko lang yung ating na-unpack na mga learning competencies into learning objectives at pinaste ko lang dito under the unpacking activities. So, yung mga ito, yung mga learning objectives na ito ay pwede na natin ika-copy-paste ulit sa ating daily lesson plan or daily lesson log or sa ating DLL and DLP. Okay. Yun lang. Basta sundan nyo lang steps kung paano i-unpack at hindi kayo mawawala. Ito yung learning outcome 1.3 ko na merge ko yung competencies at pati yung content para ma-meet ko yung 4 days in a week. Yun. So dito, ganun pa rin yung steps. At yung target skill dito is to identify and prepare your ingredients according to the given recipe. Yung kanya namang requisite skill is remember. So, tingnan natin rito. Ito lang yung kanyang requisite skill which is remember. Kaya dito, since yung itong remembering sa understanding naman ay more on cognitive domain, kaya pwede nyo nang kaagad kuhanin yung word na identify ingredients according to the given recipe. Yan, since sa mga previous lessons natin or topics, nakapag-list naman na sila, nakapag-state naman na sila. So dito naman, identify naman nila yung mga ingredients ng salad according to the given recipe. At
Pinasok ko na rin dito yung classification ng salad according to the ingredients, placement in a meal, and nutritional values nila. Ito na nga po yun, yung ating na-unpack na learning competency. At ito na yung kanyang learning objectives. So, identify, classify, prepare your ingredients. So, ito again, another performance task ito. So, kung napapansin nyo kasi ang grades 9 and 10 is more on performance task talaga dyan. Okay. Pero, ako, ang ginagawa ko sa performance task ng bata para hindi naman nakakapagod at nakakahapo sa part ng mga bata at sa part ng teachers, sa performance task nila, doon ko na lahat tinitingnan kung paano sila mag-perform ng mise en place or paghahanda ng mga ingredients according to the given recipe, pati yung mga gamit sa pagluluto, paano yung actual preparation nila ng recipe nila, paano sila mag-plating or mag-packaging, at paano din po sila mag-store ng kanilang salad and dressing. So, in one performance, dapat ma-perform nila yung apat na yun na target skills na dapat ma-i-assess ko sa kanila. Siyempre, huwag natin kakalimutan lagi yung ating appreciation or valuing ng lesson. Since ito ay meron ng task na involved or performance task, huwag natin kakalimutan na ipapractice yung safety and sanitation nila while preparing the ingredients or performing the task. So, ito po yun. Ito na yung na-unpack, no? So, ganun ulit. Ika-copy-paste lang ang mga na-unpack na learning objectives dito sa column under unpacking activities. Yun. So, sana po malinaw ang pagkakapaliwanag po kung paano gumawa ng lesson budget. Yan. So, napakahalaga din ng lesson budget dahil siya yung magsisilbi nating Bible or guide sa pag-execute ng ating lesson. Kung meron na tayong mga naka-ready na lesson budget, hindi na natin kailangan mag-isip every now and then na magpapasa tayo ng ating DLL or kaya DLP kasi meron na tayong pagkukuhanan kaagad. At meron pang naka-ready mga activities na ating gagawin or ipapagawa. So, punta naman po tayo sa DBAW or tinatawag na Definitive Budget of Work. So, ano po ba ito? The Definitive Budget of Work or DBAW is the DepEd NCR's illustration of its commitment to provide its teachers in the field an easy guide to articulating their instructional plan and deliveries anchored on MECS. So, meaning to say, ito daw ay easy guide or mas pinadaling guide para sa atin kung paano natin isagawa ang ating pagtuturo sa araw-araw. Kung napansin niyo yung lesson budget, mas comprehensive siya. Mas marami tayong fill upan dito ay doon. Sa lesson budget naman ay ito, madali nga lang siya. Pero yung lesson budget sa DBAW ay interconnected. Yun. So, pag ginanapan tayo ng ating mga heads, saka supervisors ng ating lesson budget sa DBAW, meron na tayong naka-file. Yan, or nakatago. Not unless kung ililipat tayo ng ibang specialization or ng ibang grade level. So, in that case, kailangan ulit natin gumawa ng ating lesson budget at saka ng DBAW. So, ito lang po, napakasimple lang ng format ng ating DBAW. So, ilagay lang natin dyan kung anong quarter. Quarter 2. So, ito, content standard. Yan, the learners demonstrate an understanding
the knowledge, skills, and attitudes required in preparing appetizers. So, saan ko yan kinuha? Dito ulit sa ating curriculum guide. Ayan. So, yan ito yung ating content standard. Kakopy lang natin, tapos ipipaste lang doon. Same with the performance standard. Yan. Dito tayo lagi titingin sa ating curriculum guides kasi since yung grades 9 and 10, specialization sa TLE ay walang MELCs. So, dito po pala, again sa lesson budget, kung napansin nyo dyan, week 1 pa lang kasi nagawa ko, no? Kasi medyo hindi rin madali gawin. Kailangan mo talagang mag-isip. Kaya naglagay lang ako ng note dito. Do the same with the week 2 to 10 para makumpleto ang isang quarter or yung quarter 2. So, maraming pang trabaho yan na gagawin. Marami pang i-unpack na mga learning competencies. Okay. So, ito rin yung dibaw na ito. Ito yung sample. So, ang paggawa pala ng dibaw ay dapat wala din quarter 1 hanggang quarter 4. Tuloy-tuloy lang siya. In 40 days din. So, yung ating lesson budget, naka 40 days din yun na plano. Kaya, ililipat na lang natin dito. Okay? So, yan. Ang quarter 1, binilang ko muna. Gagawan ko pa yan ng dibaw. Madali lang naman ang dibaw. Ika-copy-paste lang natin ang mula sa lesson budget natin. Since yung nagawan ko ng lesson budget ay quarter 2, kaya ito na lang din sa quarter 2 ako nagsimula. Yan. So, ang LC natin, learning competencies, kakopy lang din natin doon sa performing mise en place in preparing salad and dressing. Tapos, maglalagay lang ulit tayo rito ng day 1. Ito ngayon easy guide, no? Kasi meron dito nakalagay day 1. Dapat ito, in day 1, ito yung iyong maipagawa sa bata. Yan. So, meron din dito sa third column, yung number of days taught. Saka, plus the learning activities nila or mga papagawa mo sa kanila. Then, sa fourth column, meron ding remarks kung ano ang nangyari sa lesson mo, natapos ba o hindi, at kung ano-ano yung mga references or mga learning resources na ginamit mo sa kanila or pinagamit mo sa kanila. Yan. So, sa day 2, ganun ulit. Yan. Kinapik ko lang din yan sa lesson budget natin. Ayan Kung papansin niyo day 2 ko to. Ito yung day 2. Yan. Ito naman yung day 3 and 4. Kasi 2 araw siya. Yan. 2 araw siya na lesson. So, ayan. So, ang inano ko lang dyan na activity sa day 2 nila na lesson, dapat group activity sila ng cleaning and sanitizing tools and equipment. Yan, based on the required task. Performance task sila dyan. Tapos dito naman sa day 3 and 4, group work din sila, no? Sa pag-classify ng salad according to ingredients and placement in a meal. So, dito, nilagay ko siya sa remarks ko. The lesson was successfully done within the given time. At saka yung students were able to follow different activities in the last or learning activity sheet. And ito pa, mas maganda rin kung gagawa kayo ng sarili ninyong mga learning materials na naka-video na para anytime pwedeng ma-access ng bata. Kahit mag-suspend ba yung klase ng biglaan, meron silang matitingnan ng mga lesson at mga activities na gagawin at hindi mahuhuli ang inyong klase. Kasi, yun yung ating target kaya tayo nagle-lesson budget saka ito tayo ng dibaw para hindi mahuhuli at lahat ng mga learning competencies na nasa curriculum guide ay
maituro natin ng tama sa oras at maituro natin lahat sa bata within a quarter para hindi tayo magkakaroon ng mga antot or mga hindi na iturong learning competency. Yan, ang pinaka-goal talaga ng lesson budget natin is para maituro natin kung ano dapat maituro sa specific week na yan, sa specific days na yan, para lahat. So, ayan po, kung nagustuhan po ninyo yung aking video tutorial sa paggawa ng lesson budget at tibaw, maaari lamang pong pakihit ang like button at notification bell para ma-update po kayo sa aking mga susunod na video tutorial sa TLE. So maraming salamat po sa panonood.